Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Sa mga kayo naroon, pinaabot na inyong lingkod ang aking pangumusta. Mula sa aming kinaroonan sa Los Angeles, California, United States of America, ay dinadalaw ko ang inyong kinaroonan sa amang lupalop ng daigdig. Ang 72 na bansa na man din ay napag-alaman namin na araw-araw ay sumusubaybay sa Utusan.tv na bagamat hindi nakarecord sa aming software kung ilan ang mga nanonood. However, ang nakarecord sa amin ay yung spotlight ng aming satellite ay na-monitor niya kung saan nanggagaling signal na nanonood sa atin na umaabot sa 72 bansa. Sipin ninyo, salasalabat sila, no? Yung mukha ko pala sinasalasalabot ng satellite, oh. Hi, satellite! Kala mo naman kung may nanonood doon sa satellite kay Kalpito. Nandun yun eh! Nandun sa malapit sa buwan. Ikaw naman, oh, para kang, tamulmul. Ang aking pangumusta sa lahat ng mga may sakit. Ipinabot ko ang aking personal dalangin sa lahat ng mga nakaratay sa banig o sa kutsyon ng karamdaman, nasa ospital, nasa bahay, nasa kung saan-saan, ay ipinabot natin ang aking personal dalangin para sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman nang kayo ay makasama ko sa picnic nitong weekend. Weekend na kayo riyan sa Middle East, di ba? Dahil wala silang trabaho kapag Biyernes, magbabiyernes na riyan. Sa Pilipinas ay Biyernes Santo na nga ngayon eh. Naghahanapan na ng anting-anting doon. Ay yung una makakuha ng anting-anting, pakibigyan ninyo. Ang gusto ko anting-anting, yung kung paano ko makapanlig. Gawa. Kalpito, ikaw talaga. Mga ka-Pilipino, ang akin pong gagawin ngayon ay tatlong lahat ang naka-schedule na ating kakausapin sa ating himpilan. At ako'y nagagalak sa aking direktor dahil hindi niya alam ang ating schedule ngayon. Kaya parelax pa siya na nagmamaneho papunta sa studio. 15 minutes to go bago tayo mag-on-the-air ay nagpapark pa lang siya ng kanyang sasakyan. Pagkatapos sa kanya nalaman, sabi niya sa akin, "Thank you, Kuya Manny. You scheduled 3 interviews without letting me know." Ayun, niloloko ako. Thank you very much, Mark. Ganyan ka-aktibo na ating direktor. So, mga ka-Pilipino, tatlo ang aking interviewin ngayon. Dalawa from Saudi Arabia at isa sa United Kingdom, pero ito ay isang Arab national from Egypt. Kaya antabay kayo mga ka-Pilipino dahil marami akong makakatas na impormasyon sa ating pag-uusap at paglilingkod ng pambayan ngayong Huwebes dito, pero Biyernes na kayo riyan, Biyernes Santo. Pwede pa naman ako tumawa di ba? Huwebes dito sa amin doon sa Pilipinas, kinawagalan natin pagdating ng Biyernes Santo, huwag ka na raw tatawa, di ba? Pwede ba ako tumawa ngayon? Pambihira. Magkakasakit ako kung hindi ako tatawa, kayo naman. Baka ako kakalambrihin dito. Mula sa ating kinaroroonan, Los Angeles, California, United States of America, kayo po ay aking dadalhin sa Saudi Arabia na kung saan ay ating kakausapin ang isa sa napaka-aktibo na ginang ng tahanan, isang OFW na Mrs. na nagsisikap para man din may pagkaloob ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. At sana ay nakikinig ang ating mga politiko. Ba't naman napunta sa politiko na naman to? Para sa ganoon ay malaman nila kung ano naman ang hirap na dinaranas namin. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi namin ihahandog sa inyo itong presentation nito, kundi panggising namin sa inyo. Mga politikong to, busog na mga bulsa nyo. Tama na muna yan.
Mga Kapilipino, tayo po'y magtungo sa kung nasaan si Irene Pergis Fidelino, isang ina na masasabi kong uliran para sa kanyang pamilya. Irene, magandang hapon from Los Angeles. Magandang umaga sa inyo, Kuya Manny, at sa 72 countries na sumusubaybay sa utusan. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Aba, nakita ka na ng iyong mga friends. Hindi ko sasabihin fans, baka mamaya ay abutan ng sakit ng dibdib yung makakarinig na iyong kabulungan dati sa madaling araw no ikay naroon. Nakita ka rin sa wakas ng aktwal na nagsasalita, aktwal na nakakausap at ang iyong personalidad at ang iyong kaanyuan. So, bago tayo magtungo sa mga chismisan nating dalawa, gusto kong batiin mo ang iyong mga friends, ang iyong mga co-admins at lahat-lahat na maisip mong batiin. Go ahead. Una, binabati ko siyempre ang aking mga anak sa Pilipinas at ang mga kapitbahay ko sa Sitio Top Marvin, Parañaque, ang lahat ng mga Calfitins, lady, hula hookers, hello sa inyong lahat. Masyado po tayong marami, kaya hindi ko na kayo iisa-isahin. And of course, sa mga admins ko, Chito Villarosa, admin Kulit, admin Meneses Ching, and Jen Alba. Kalimutan ko na, Kuya Manny, sorry, Jen. Hi, sorry, I forget your... Si Meneses Ching. Meneses Ching and Jen Amante. At si Joe. At si Joe. Joe Ludisma. Hi, sis. Sorry. At napakarami. Napakarami tayo. Marami. Nakakalimutan mo kumisan yung mga gusto mong sabihin. Ganyan talaga eh. Ako man, may mga messages na gusto kong banggitin kumisan dahil sa na-engross ako sa pagsasalita sa harapan ng mikropono ay nakakalimutan ko. Pero palagay ko hindi mo naman siguro makakalimutan. Ilan ang bunga ng inyong bulungan sa madaling araw ng iyong kabulungan? Ilan ang bunga? 4 po, Kuya Manny. Ngayon, palagay ko naman, ay hindi mo makalimutan ang kanilang mga pangalan. Ano ang mga pangalan ng bunga ng inyong bulungan sa madaling araw? Ang bunga una, ang panganay ko, si Darren, si Romalyn, si Millicent Joy, and Dave. Yan ang bunga ng aking mga kabulungan. Bulungan namin sa madaling araw. Pero, ito, kapag ka naibigay mo na hindi ka yung flawless, pag naibigay mo yung mga birthdays nila, mayroon kang libro ng hula hoop. Ano ang birthday ng iyong panganay? April 13. Ang iyong ikalawa? June 22. Ang anong year? Anong year? With year. Yung panganay ko is April 13, 1987. Yung ikalawa? And yung ikalawa, June 22, 1995. Yung pangatlo? Pangatlo, January 9, ka-birthday ko yung Kuya Manny, January 9, 1997. At yung bunso, ang bunso, July 31, 1999. Ang birthday ng iyong kabulungan sa madaling araw? Oh, March 5 po. March 5. March 5. Aba, Pisces din pala eh. Tapos, ang iyong birthday? Wag na yung taon? January 9. Oh, okay. January 9. Okay, meron kang libro. Thank you, Kuya Manny. Okay, meron kang isang libro ng hula hook. At yung librong yon ay yung page 127, kasama ka na rin doon sa kasi bawat may-ari ng libro ay may-ari na rin ng pabrika ng Nano Wind Energy System
na itatayong pabrika ng ating project. Kaya ikaw ay may-ari ng equivalent to $1 doon sa pabrika ngayon. Doon sa ibibigay kong libro. Okay. Ngayon, ay ewan ko kung tama yung, alam mo, nagchichismis ako dyan sa mga usapan nyo riyan sa Facebook. Pasilip-silip ako. May pinag-uusapan kayo na inihahanda mo na tula. Kaya aalamin ko kung pwede kong mahiling na tumula ka ngayon. Pwede ba? Pwede po. Okay na po ba? Oo. Anong title at kanino mo ihahandog ang iyong tula? Ang inihandog ko po ang tula na ito, pwede rin sa mga nanay, sa anak at sa mga nanay. Ang pamagat ng tula ko na ito ay ang buhay ko na nilikha ni Admin Chito Villarosa. Ang buhay ko. Ang buhay ko dito sa abroad, ako ay napadpad. Kagustuhang magkaroon, magandang hinahangad. Mapagtapos mga anak at ang buhay ay umunlad. Di man sa asawa mapalad, sa mga anak ko ay matupad. Bilang isang ina, masakit mawalay sa kanilang tabi. Mga daing at suliranin, dapat sanay sa akin sinasabi. Dahil ako lang siyang bumubuhay at nagpupursige. Pikit mata akong nasasaktan, lumuluha kapag gabi. Anak maanawaan si mama, ako man napalayo. Tanging hangad ko lang, kinabukasan nyo ay lumago. Hirap di alintana, kahit ang puso ay nagdurugo. Basta makita at masigurado, mga anak ko ay talintado. Kunting unawa, dalangin sa bawat araw na lumipas. Muli tayo magsasama-sama, higit pang pasensya. Sa pagbabalik hangad, pasalubong, ngiting maligaya. Pinagmamalaki ko kayo, mga anak. Ako, kayo, ang lakas ni Mama. I love you. I love you, kids. And I love you sa mga nanay. Sana nagustuhan niyo yung tula. Nakakapangilabot naman. Hindi nangingilabot sa takot, kundi nangingilabot sa nadadama ang bawat mga kataga na iyong binitiwan. Anong pangalan nung nandun sa likod mo? Nakatingin sa akin. Mukhang may gusto sa akin. Si Indonesia yan. Yung kasama ko, Kuya Manny. Ito yung chip cook namin from Indonesia. Okay. Hello, how are you? We are now on the air, being viewed by 72 countries. Hello. Ayun. Hello. Say hello, Kuya Manny. Okay, yeah. I heard you. Thank you. Thanks. Kuya Manny, sabi mo. Hello, Kuya. Hello. Hello, Kuya. Kuya Manny, hello. Hello, how are you? Okay. Everything okay? May I know your name, please? Name Nur. Okay, so you're from what country? Country, Indonesia. How long you been in Saudi Arabia? Saudi, What? Tagalog. Ano? Itanong mo Tagalog. Kuya Manny. Marunong Tagalog? Marunong Tagalog, Kuya Manny. Okay. Matagal ka na riyan sa Saudi Arabia? Matagal. 15 years. 15 years ka na riyan. Okay. Sa Indonesia, naroon ang pamilya mo. Ilan ang anak mo? Anak, 2. Okay. Okay, thank you very much. Okay. Thank you, Kuya. Alright. Ayan, Kuya Manny. Indonesia po yan. Marunong po siya magtagalog, natuto sa akin. Talaga? Na Tagalog. Oo nga. Marunong. Maging Indonesian sana ako. Hindi naman pala ako marunong talaga. Kaya naman Ngayon ay gusto ko malaman. Doon sa iyong Facebook ay nakakadama ng pagka-homesick. Yung mga
binibitiwan mong mga pangungusap nitong nakaraan? Dahil nakita ko birthday yata o graduate yata yung anak mo o paano. Pwede bang malaman ko kung ano ang espesyal na araw? Bakit lagi mong binabanggit sa Facebook na ikaw ay masaya dahil yung anak mo ay umabot doon sa sadyang inaakala mo na maabot niya? Pwede bang malaman ko? Kasi po, Kuya Manny, top 1 po siya. And then, graduating po siya ng high school. So talagang proud na proud po ako dahil ang mga anak ko, kahit malayo ako, pinakikita nila sa akin yung kagalingan nila. Sinusukrian nila yung mga pagod, hirap at kalungkutan ko dito, kahit malayo ako sa kanila. Yung pag-aaral nila, talagang nagpupursige sila sa kanilang mga pag-aaral. Ayun po. Kaya tuwang-tuwa po ako dahil isang napakalaking karangalan po yung dinala ng anak ko sa amin, yung pinakita. Ito ba yung panganay mo o yung bunso? Hindi po. Pangatlo po yan. Yun yung pangatlo? Yung panganay, nasa college na? Tapos na po yun. May asawa na at may apo ako. Ilan ang apo mo? Isa po. Siya yung... Yun yung anak ko na nakapag-asawa ng from Florida. Amerikano po ang kanyang napangasawa. Nasaan sila ngayon? Nasa Florida? Nasa Pilipinas po. Kasi mayroon silang maliit na baby. Ngayon, okay, go ahead. Yung pangalawa ko is magsa-second year college po. Education ang kinukuha niya. Itong bagong graduate na nakakuha ng mataas na award, siya ba ay valedictorian, salutatorian, o fast liker, o 500 lucky number commenter? Bali first honor po siya. First honor. First honor. Po siya. Wow. Sa iyo nagmana dahil panay ang iyong valedictorian certificate eh. Siguro nga po. Merong nag-text dito, may message sa aking Facebook. Sabi nila, ay bakit sa Saudi Arabia nagpunta si Sister Irene, bakit hindi na lang nag-artista? Ayun! Yan ang sabi rito, mukhang number 1 na tagahanga mo ito. Ay, hindi po ako tatanggapin sa pagka-artista kasi kulang tayo sa kulang sa kanilang ibig sabihin yung kagandahan. Wow! Meron ka na tagahanga kagad nanghihinayang siya, bakit hindi ka raw naging artista? Okay, ngayon ay gusto ko malaman kung ilang taon ka na riyan sa Saudi Arabia. Ako po almost 13 years na dito. Sa employer po. Nung una ba na pumasok ka o nag-apply na mag-abroad, 13 years ago, dyan na mismo ang iyong employer? Opo, isa lang po. Wala akong ibang employer na pinasukan. Wow. Bale, every 2 years lang po, uuwi ako ng Pilipinas, at then babalik ulit ako dito. Alam mo, yung mga ganyan, ay mawibig ako na talagang kayo ay mga uliran na empleyada dahil hindi kayo mamahalin na employer. At kayo ay pakawalan kung hindi kayo magaling na empleyada nila. Kaya ako'y nagagalak sa iyong binanggit na yan dahil merong karamihan sa mga, sa bagay, hindi rin natin masisisi, karamihan sa mga reklamo na ating naririnig, ating tinatanggap at humihingi ng tulong, ay 4 na buwan pa lang sila sa kanilang pinaglilingkuran, sa kanilang employer, agad nang umaalis. Pero kaya umaalis naman dahil di umano'y pinakakain ng panis at saka minamaltrato. Sa bagay, dapat naman natin ipaglaban kung tayo nagkakaroon ng ganong problema. At natutuwa ako dahil na isa ka sa mga maswerte
At hindi lamang ikaw maswerte, kundi maswerte ang employer mo dahil sa nakatagpo sila ng mga katulad ninyong mga edukada. Dahil, alam mo, karamihan, hindi ko naman minamata, no? Pero karamihan, kung ihahambing natin ang mga Pilipino na nag-abroad, lahat yan ay edukada. Ano ba? Nabubulol ka na kalbido, ha? So, ang ibig ko sabihin, sa ating bansang Pilipinas, tignan mo, ha? Katulad mo, wala kang ibang hangad, kundi mapag-aral ang iyong mga anak. Isipin niyo yan, walang magulang sa Pilipinas na ayaw niyang papag-aralin yung anak. Sa halip ay gusto niya makapagtapos ng pag-aaral sapagkat may kasabihan na yan lang pwede natin ipamana na hindi masusunog, hindi mawawala, hindi matutunaw. Sa halip, laging nariyan sa loob ng pamana sa ating mga anak. Kaya ako'y nagagala dahil isa ka sa masasabi nating ulirang ina. Ito ay pwede mong sagutin o hindi. Uliran din ba ang kanilang ama? Ito ay pwede mong sagutin o hindi. Pwede naman, Kuya Manny. Okay. Para din lang po sa ibang may mga misis at may yung ako kasi, Kuya Manny, mula na nag-abroad ako, medyo hindi na maganda yung namin mag-asawa. Hindi po maganda. Kaya, kung ilang taon na ako dito sa abroad, gano'n na rin katagal yung hindi namin pagsasama. Sa mga kabila. Wala lang po ako magagawa dahil nga yun ang gusto niya, doon siya maligaya. Alam mo, yun ang alam mo na halos hindi ko maintindihan, sana yung mga tamaan ay kulamin nyo na ako kung kulamin nyo ako. Doon sa, ito napansin ko at sana ay maging pagkain kaisipan ng mga kalalakihan sa ating bansang Pilipinas. Okay. Doon sa mga empleyado namin sa Pilipinas, doon lamang sa opisina. Hindi yung mga, kasi puro lalaki naman yung aming mga security guards. 2,500 ang aming security guard. Pero mahigit na 100 na empleyado namin doon sa mismong opisina lamang. At yung percentage sa mga hiwalay, mga Kapilipino, daig nila ang Amerika. Napakarami ang mga empleyada namin na mga single mom. Hiwalay. Bakit ganun? Kaya, ito ay pagkain kaisipan sa mga kalalakihan sa ating bansang Pilipinas. Sana naman ay maging responsible ang mga kalalakihan. Hindi ko sinasabi na sila, hindi natin masisisi ang kababaihan. Ipagpaumanhin mo at mag-i-explain lang ako ng kaunti. Dahil sa ako'y naaawa din sa mga katulad din yung mga single mom. Ito ay pagkain kaisipan sa mga kalalakihan sa ating bansang Pilipinas. At huwag naman kayong magagalit sa akin. Pero ito ang nakita ko. Pag uwi ko sa Pilipinas, ini-interview ko yung mga empleyado namin doon, hiwalay sa asawa. Single mom. Sila naghahanap buhay. Tinatanong ko, asan yung asawa mo? May bet ka. May bet ka. Ano kaya kayo pahulahok ko mamayang gabi? Ano ang Tagalog ng kabit? Kaya, assignment nyo yan. Mamayang gabi, yan ang inyong assignment sa hulahok. Ano ang Tagalog ng kabit? Kaya, ito yung pagkain kaisipan sa mga kalalakihan dyan sa Pilipinas. Wala naman tayong divorce dyan. Huwag nyo na ihiwalay naman yung asawa ninyo. Kawawa naman. Magsisingle mom. Bira mga ito. Kung nariyan ako sa tabi nyo, kukutusan ko kayo Maraming magagalit sa akin mga kalalakihan ngayon. Pero, yan ay dapat nating tanggapin ang katotohanan. Sapagkat, first of all, naghihirap ng ating bansa Pilipinas. Nakita ninyo, simulaan ng marami ang mga OFW na lumalabas ng bansa Pilipinas. Dumarami naman ang naghihiwalay, nababasag, nawawasak na tahanan sa ating bansa Pilipinas. Kaya, tingnan ninyo, kaya yan ang isa sa numero 1 na project ng inyong lingkod na sana ay wala ng OFW by 20 years. Tapos na.
Sana, kung may maniniwala sa aking formula, pero wala naman yata naniniwala. Pero ito ang aking itanim na pagkain-kaisipan sa mga politiko. Mag-isip naman kayo ng formula kung paano mawala na ang OFW. Huwag kayong magpabusog ng bulsa ninyo. Wala kayo ibang ginawa kundi kakandidato, boksingero, sikat na artista, anak ng kung sino-sino, kakandidato. Ano magagawa ninyo sa bansa Pilipinas? Pambihira naman kayo. Okay. Kukutusan ko yung mga lalaki na puro kabit diyan. Papalong ko yung Okay, balik tayo kay Irene. Irene, nung ikaw ba ay umalis ng bansang Pilipinas, matatanong ko nga, anong inyong background sa edukasyon? Anong iyong edukasyon? Kuya Manny, ako kasi wala naman din akong ano eh. Natapos mo po ako ng high school, tapos after that nag-take ako ng secretarial course, kaso hindi rin natapos at ang natapos Carrera de Lampin. Alam mo, yung mga high school graduate na sinasabi sa ating bansang Pilipinas ay masasabi natin na isang malaking bagay na advancement natin compared sa mga ibang bansa sa paligid-ligid na ating kinaroroonan ng mundo. Kaya, dyan sa atin, pinakamababa sa atin high school graduate. Pambihira yung mga hindi nakakapag-graduate ng high school. Kaya, tingnan ninyo, hindi ba, edukada tayo lahat? Mag-graduate ka ng high school, that is an educated person. Dahil, first of all, marunong ka na ng arithmetic, marunong ka division, marunong ka na ng science, marunong ka na ng English, marunong ka ng kung ano-ano. So, you are educated. Yun nga lang, hindi ka degree holder. Pero meron tayo mga skilled, katulad ng kinuha mo, secretary. Pero yun ang aking kinalulungkot ngayon, nag-offer pa sila ng caregiving course. Pambihira naman, parang pinabagsak naman na lang lalo ang Pilipinas. Ang education natin, meron tinatawag na caregiving? Where in the world? Mark. Yeah. What can you say? They're offering in the Philippines caregiving. What kind of education is that? Yeah? Look. I have nothing to say about it. I cannot hear you. I have nothing to say about it, sir. Yan na sinasabi ko na sa halip na mag-isip, yung mga tagapantay natin ng batas, doon na naman ako sa mga politiko, yung mga gumagawa ng batas natin, Irene, di ba? Dapat gumawa sila ng batas na hindi caregiving ay dagdag na kaalaman natin sa bansang Pilipinas, kundi idagdag nila ang to become a scientist, to become a doctor, to become an engineer, to become a businessman, to become an artist, to become hindi yung mag-over sila ng bagong kurso. Ano yung bagong kurso? Caregiving. Oh my God. Kaya, ina-flip ko naman ang mga sinasabi nilang DH, domestic helper. Ang tawag ko sa inyo ngayon ay mga empleyado. Mga employee kayo, hindi kayo mga domestic helper. Palitan ninyo yan. Bansang Pilipinas, mga abogado, kung saan-saan, mga agency, tanggalin nyo the word domestic helper. Ilagay nyo dyan, empleyado, employee. Dahil mayroon silang sinayin ng kontra. Pambira kayo. Pinabababa ninyo ang uri ng mga ina ng tahanan sa ating bansang Pilipinas. Yung Mrs. ni Mr. So-and-so, isipin mo, sasabihin nila, anong trabaho ng asawa mo? Domestic helper. Oh! My God! Dapat ang tawag dyan ay, saan nagtatrabaho ang asawa mo? Nako! Siya ay isang empleyado ng kanya employer sa Saudi Arabia. O, ang ganda pakinggan. Pero kung sasabihin, asan ang misis mo? Nandun! Domestic helper! Baka mababato kayo dyan dyan ba sa iyong kinaroonan ay wala ka naman na encounter na problema sa iyong employer? Wala po. Wala po, Kuya Manny.
napakabait na mga amo ko. At yung mga laga ko, dahil sa akin sila lumaki. Correction please. Correction. Walang amo, kundi employer. Employer ko. Yung mga employer ko. Ayun. Ayun, oo. May isa ako sa mga pinakaswerteng kasambahay, tinatawag nila, sa mga employer ko. Super babait, kaya ganoon din sila. Dahil mabait ang kaniyang kasambahay, kaya hindi nila ako binibitawan. Wow! Ngayon, dahil sa napakarami mong mga friends sa Facebook, at dyan lang naman tayo ngayon umiinog sa pagpapaligaya bawat isa, chismisan bawat isa, alalayan, tulungan at asistihan bawat isa because of this social network, ang Facebook. Kailan ka naging miyembro ng Facebook? Para magkasabay lang kaya tayo, Kuya Manny. Hindi, anong year? Anong year? Year 2011? 2011. So, bali, magtatatlong taon pa lamang na ikaw ay aktibong gumagamit ng Facebook. Ano-ano ang mga grupo o fan page na kinabibilangan mo sa Facebook? Ako, napakarami po, Kuya Manny. Ang una, ang pinakamalaki is OFW Joint Force, Freedom Wall, Our Opinion, Hula Hook, siyempre Hula Hook, Patusa.tv, marami, Katipunan, Sus, Kuya Manny, puro, ano yun, gobyerno. Nasa mga usaping gobyerno yung aking mga kaya lang hindi ko sila mapuntahan dahil dito na lang po ako sa natin, sa Hula Hook lang, kulang na yung oras. Hindi ko na maikot, Kuya Manny, ang dami. Simula nung ikaw ay naging miyembro ng mga iba't ibang grupo, meron ka bang natatandaan na hindi mo pwedeng makalimutan sa tanang buhay mo na natulungan mo o naasistihan o nabigyan ng kalinga na OFW dahil sa Facebook? Kuya Manny, abali po ang may ko lang sa mga kaibigan ko, sa mga friend ko dito sa Facebook, yung mga kabayan natin, kagaya ng mga expired na mga passport nila. So dito, kapag expired na yung passport nila, kailangan niya ng mag-online para humingi ng araw kung kailan sila pwedeng pumunta sa embassy para kumuha ng passport. So ako po yung humihingi ng ako ino-online ko sila para magkaroon sila ng araw o anong date sila pwedeng pumunta doon para makakuha ng passport. Yun lang po ang ang maitulong ko sa kanila. At saka yung mga advice po sa ibang mga kababayan natin dito, na medyo yung iba ay pasaway, yun lang po ang maitulong ko sa kanila. Alam mo, napakalaking bagay yan. Yung ginagawa ninyong yan, yung sinasabi ninyo na ipinapaskill ninyo, ipinopost ninyo sa Facebook, ang mga may kinalaman sa impormasyon, kayo nagiging tulay na impormasyon para sa ganon ay magkaroon ng koneksyon ang kinaroroonan na dapat nilang puntahan at yung kinaroroonan ng may problema na kung paano niya malulutas. Malaking bagay yan, ginagawa ninyong yan. Nagiging bridge of communication kayo. At lalo na itong mga ginagawa nyo ngayong bago, na yung ipapaskill ng isa yung nasa United Kingdom, pagka na pick up naman ninyo, ipinopost ninyo, makukuha naman ng nasa Saudi Arabia, yun naman nasa Saudi Arabia, makukuha nun nandun sa Cyprus. Mga Kapilipino, salamat yan. At lahat ng yan ay nagiging tulay para magkaroon ng koneksyon at tinutulungan nilang magkaisa yung may mabigat na problema. Kaya nga ba't ang Facebook ay mawiwiga ko na yung definition kong circle of friend ay isang katotohanan.
Ilan lahat ang miyembro mo, friend mo sa Facebook? Kukunin kitang halimbawa, dun sa aking friends of friends. Yung more or less. Nasa almost 500, Kuya Manny. Isipin nyo yan. 500. Pagpalagay natin 500. Yung 500 na yan, abot na ng milyon yan. Ang reach ng iyong friend. See? Iba yung friend mo kaysa sa reach ng friend. Okay, yung 500 na friend mo, kapag nag-post ka ng isa, mababasa ng 500 na yon. Yung 500 na yan, ay mayroong membro na 500 bawat isa. Di ilan na lahat yun? How many thousands? Yung pinuntahan. Yun ang mga friend ng how many thousands na yon. Yun ang mga friends ng mga 100,000 na yon. Yun ang mga friends hanggang sa umabot yan ng buong mundo. Kaya ang tawag ko dyan is a circle of friends. Kaya si Til Fulano na nandun na hindi nakalagay doon sa iyong friend, umaabot yung mensahe mo sa kanya. Kasi yung friend of friends, nakikita. Pero hindi sila makapag-comment sa'yo, hindi makapag-like, dahil andun na sila sa dulo eh. Pero nakikita pa rin yung message nyo. Kaya nga ito ang aking pagkain-kaisipan na sinasabi, na huwag kayong mag-post nang hindi ninyo inaakala na makakabuti sa inyong kapwa at makakabuti sa mundo. Dahil yan ay magiging public document, iikot yan sa buong mundo. Katulad yung mga nagko-comment dyan sa nababasa natin na kung ano-ano sinasabi, na kung kumakain ka ay medyo hindi mo tatanggapin yung sinabi niyang yon, yan ay iikot yun kung saan pupunta yun. Kaya pagkain kaisipan, mag-ingat kayo sa inyong mga ipinupost. Sa halip ay tumahimik na lamang kung inaakala ninyong hindi yung maganda na bibitiwan nyo. Kung nagbibiro man kayo, isipin ninyo munang mabuti. Nakita ninyo, ako tawa ng tawa sa hula hoop. Ako ay kung ano-ano mga nababasa ninyo, pero wala kayo. Kahit na nabibigla ako, wala kayong makita na hindi ka nais-nais na aking mga pagbibiro na inilalagay doon. Sapagkat, ang akin ay mismong ako ang inyong nakikita. At kung ano ang isinulat ko ron, yun ako. Di ba? Kung hindi nyo ako igagalan, hindi. Dahil doon sa sinulat ko. Yan. Doon sa iyong panahon, dahil alam mo, nagagalak ako, ang galing mo sa arte. Yung mga nakikita kong ipinopost ninyo ngayon sa ating homepage, sa ating group, Hula Hoop, ay ang gagaling ninyo, ang gaganda. As a matter of fact, ay ipakikita ko sa inyo, dito ko lang ipakita sa inyo, mga Kapilipino. Kinunan ko na retrato. Baka akala ninyo na hindi ko pinahahalagahan na ang inyong mga ipinopost dito sa aming himpilan. Ito ay napakahalaga para sa akin. Binibigyan ko yan ng halaga dahil alam ko ito ay inyong pinaghirapan. Hindi ito mabubuo kung hindi ninyo pinaghirapan mismo. Ayan, pakita ko doon sa kinunan ko kanina para sa ganun makita ninyo. Ayan, tingnan ninyo, naka-display dyan sa alley ng aming studio. Isipin ninyo. Kaya So proud, Kuya Manny. nandito. Pinaka front ng aming studio. At isa pa, makikita ninyo one of these days, kung magkakaroon man ng building ang Utusan.tv, yung lahat ng inyong mga award na certificate na yan, kung mayroon tinatawag dyan na Walk of Fame, dyan sa Hollywood, gagawin ko yan Building of Fame. Yung mga award ninyo yan, yan ang magiging wall ng building. Lahat ng mga certificate ninyo, yun ang gagawin kong pinaka-adobe ng building kung ito ay matutupad na pangarap ng inyong lingkod. Kaya iniipon ko lahat yan. Hundreds na yung nabigyan ko na certificate na merong valedictorian, merong fastest liker, merong 500 lucky commenter, 1,000 blah 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 blah. Lahat yan ay mahigit na sigurong may aabot na 1,000 yung manabigyan ko niyan. Kaya nakaipon lahat yan, at kung ako ay yayaman at magtitindig ako ng building, gagawin ko yan. Yung mga award ninyo, yan ang magiging hollow block niyan. Nakaganon sa building. Isipin ninyo,
kung paano ko kayo pahalagahan, pakakalan ninyo yung ibinibigay kong mga certificate na yan papel lang yan. Hindi. Yan ay mula sa aking puso at isip. So, yan ang mauibig ako sa inyo, mga ka-Pilipino. Lalo-lalo na yung mga naniniwala sa mga sinasabi ng inyong lingkod. Kaya, palakpakan natin si Calpito. Kayo naman, ayaw man lang ninyo akong palakpakan Pilitan naman itong mga ito. Makakukurot ko sa kilikili So, itong iyong mga anak, na nasa Pilipinas, kumusta naman sila? Okay naman po sila, Kuya Manny. Bale, sila na nga lang ang nagkakabuhay sa Pilipinas kasi yung ate ko na yumao, yung ate ko na namatay, siya yung nag-aalaga sa mga anak ko mula nung ako ay nag-abroad. Dahil sa uli lang lubos na yung kanyang mga anak, so bali mga anak ko na rin po yung anak niya. Dalawa lang ang anak ng ate ko. Uli lang lubos na po yun. Ang mga anak ko, sila sa bahay. Nabanggit mo na yung maniyawan ng Diyos. Andun sila na yung nabanggit mo na magbubukas na sila ng tindahan ng ganong oras dahil sa ganitong mga oras ay bali alas 5 na. Alas 5 na ng umaga, alas 5:44 ng umaga sa Pilipinas. Nabanggit mo na sila na magbubukas na ng tindahan. Meron ba kayong tindahan doon? Ako naman kasi mayroon po kaming sari-sari store. Malit lang ko yung pero yung bang araw-araw, kumikita siya. Yun yung mula na nag-abroad ako, bale, yun yung pinagtulungan namin ng ate ko. Ang kapatid ko. Dahil iniwan ko ang kapatid ko, ang mga anak ko sa kanya, ang sabi ng ate ko na nabubuhay pa, walang problema sis, basta magtulungan tayo. So, pakunti-kunti ko yung kahit maliit lang yung tindahan na itinayo ng ate ko habang nandito ako sa abroad, patuloy naman po na gumagalaw na yun yung pinagkakintahan ng pera araw-araw. Iba yung may kinikita na pera araw-araw kaysa dun sa sinasahod mo na mag-aantay ka ng kinsin na katapusan, isang buwang swelduhan. So, kung araw-araw ka na meron kang kinikita. Saan nagtatrabaho ngayon yung panganay mo? Lalaki ba? Babae yung panganay mo? Medyo nakakatulong po. Araw-araw nag-gastusin. Yun po, Kuya Manny. Yung panganay mo, nagtatrabaho? Kuya Manny, wala po siya. Sa ngayon, wala po siyang trabaho. Ilang taon na siya? Siya nagtatrabaho. 26 po. Lalaki ba? Lalaki? Babae po. Yun yung may asawa na Kalo. Oh, okay. Kalo, ang asawa niya, Kuya Manny. Oh, okay. Alright. Okay. So, at least, mayroon silang marangal na pag nagkakakitaan, bukod tangay sa iyo, pinadadala sa kanila, napakalaking bagay yan. Kaya, mga kabilibino, tignan ninyo kung gaano pagtitiis ng mga ina na mapawalay sa kanilang mga anak. Ayaw kitang paluhain, kaya hindi ko na i-elaborate kung anong damdamin ninyong mga ina riyan. Dahil sa halip na paligayahin kita baka ikaw ay aking paluhain. So, gusto kong paligayahin kita sa ating interview. Possible nga kakantahan kita dahil nga lamang ang alam ko lang kanta yung Lady Calpiding. Sige po. Sige po, Kuya Manny. Basta kayo. Basta kayo, Kuya. Hindi. Iyan ay ipaubaya ko na lamang ng pakikinig natin doon sa ating video. Pero, alam mo, yung mga ginagawa mo ng mga artworks, nakakatutuwa. At ako'y nagagalak dahil, first of all, hindi lamang ikaw, yung feelings mo ang naibubulalas mo, kundi yung feelings na nakakita ng mga, nandun yung mga retrato nila, yung mga concern. Alam mo ba yan? Itinatago nila yan. Binabalik-balikan yan, tinatawag kong ala-alang binabalik-balikan. Kaya, ako'y nagagalak doon sa panahon na iyong ipinagkakaloob.
Anong oras mo ito ginagawa? Yung mga artwork na yan? Pag Kuya Manny, tapos na yung trabaho ko, kasi ang trabaho ko naman dito, Kuya Manny, is hindi naman po gaano ka bigatan, gano'n, kasi talaga ang trabaho ko dito ay mga bata. Nani po ako dito. Since na yung mga alaga ko malalaki na, hindi na tagabantayin, hindi kagaya ng maliliit na mga tanggol pa sila, so talagang 24 hours ako nasa kanila, sa tabi nila. Nawala po talagang panahon, magdut-dutan, walang panahon sa telepono. Ngayon na lang po ako nakakapag-dut-dut sa FB. Yung mga time na yun, Kuya Manny, kahit pagtawag sa Pilipinas, mag-aantay ako ng sweldo ko, pupunta ako ng cabin. Telephone. Dahil wala po akong cellphone. Tumawag man sila, medyo malaki ang tawag dito, papunta dito. So ako po yung pumupunta ng cabin. Ako yung tatawag sa Pilipinas. Napakahirap ng communication namin noon. May sulat, wala ako natatanggap. Kaya maraming salamat sa social network na to na pinagkaloob sa atin ito, FB. Napakalaking tulong sa aming mga OFW. Nagkaroon kami ng communication ng mga anak ko, mga mahal ko sa buhay. At dapat tayo ng laging... nakakatulong din tayo sa ibang mga friends. Natutuwa po talaga. Kaya yan ang dapat nabigyan pansin ng mga politiko natin sa Pilipinas. Sa halip na ang pansin nila ay sarhan yung komunikasyon natin. Isipin mo, gumawa pa sila ng batas. Yun ang una nilang ginawang batas. Cyber crime law. Sa halip na gagawin nila ay law to protect OFW. Dapat ganon, hindi cyber crime law. Di ba? Yan na lamang sa pamamagitan ng ating komunikasyon, mga OFW na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-iinitan pa nila. Pambihira naman ang mga yan, ano? Ang nais ko na mabigyan nating diin sa ating pag-uusap na ito at pagkain kaisipan ng mga nanonood sa atin ngayon ay ito. Hey! Mga tatay! Maging responsable naman kayo! Dami niyong kabit! Tama. Tama po yun, tama. Marami ngayon magagalit sa akin. Marami ngayon magagalit sa akin ito ng mga ama ng tahanan. Pero, totoo yung aking sinasabi. Sapagkat, tingnan ninyo ha, kung kayo ang nagpunta sa abroad, di mas maganda? Pero ang ginawa ninyo, pinapunta nyo abroad yung mga misis ninyo. O, isipin ninyo, sila ang naghihirap na magtrabaho. Kayo naman nagpapasarap dyan, kakabit pa. Nakiyahiya kayo sa buhay nyo. Diba? Napakarami ang mga ina na umalis ng bansang Pilipinas. Iniwan yung mga sanggol nila. Iniwan yung mga anak nila. Iniwan yung mga mahal nilang anak. Kayo naiwan sa Pilipinas, nasa tahanan. Sila naghahanap buhay. Pag alis nila, bye-bye, may darling akong iba. Pambihira naman kayo. Di na lang kayo nahiya sa buhay nyo. Nako. Sabi naman siguro nila, naharap kami ni Calpito. Hindi na yung politiko ang mga kinakausap niya. Kami na naman, ama ng tahanan. Baka mamaya ayaw na ako sagutin ni Juan, ni Admin Chito at ni Admin Eric. Baka mamaya wala sasagot. Si Jamhel Sacolyes. Baka mamaya doon sa Tagalog ng kabit. Yun ang assignment nyo, ma'am. Hindi ako nagbibiro. Yan ang inyong iniiwasan ko kasi yan noon na itanong. Alam mo, Irene, matagal nang gusto kong itanong ko yon. Matapos ko itanong yung mapagmahal, yung relasyong tapos, mga ganun. Susunod ko sana yung the word kabit. Kaya lang iniiwasan ko ito dahil baka mabasa ng mga bata. Pero napag-uusapan na rin lamang para pagkain kaisipan, ito naman ay very educational at objective. Ang itatanong ko mamayang gabi ay kabit. Yan. Ano ang Tagalog ng kabit? Yan. Kaya
Pag-unahan nyo mamaya yan. At paabutin ko ng 2,000 yan. Hindi nyo masasagot yan. 2,000 comments. Aabot yan ng 2,000 comments. Kahit na nakita ninyo na napaka-iksing salita yan, napakahirap nyong hanapin yung nandun sa kukutin na kalpito kung anong Tagalog niyan. Tingnan ninyo kapag hindi nagsasagot ito yung mga mga ama ng tahanan Kung hindi sasagot si Adonis Dinoy Bintulan at mark my word, si Admin Chito, si Admin Eric, si Jamhil Saculyes, si Haji Harun Aloro, yan. Yan ang mga lalaki, mga ama ng tahanan. Tingnan natin kung ano sasabihin nila mamayang gabi dyan sa anong Tagalog ng kabit. Okay. Ikaw ba ay saan ang iyong pinanggalingang probinsya? Nasa Parañaque ka na dati or what? Taga Marinduque ako, Kuya Manny. Bali, after ng grade 6 ko napunta ako ng Manila sa Pasong Tamo. Hanggang dyan po ako nag-aral sa Pasong Tamo, sa Makati. Sa Pio del Pilaro. Hanggang sa nakapag-asawa at nakapagtrabaho po ako. Nagtrabaho ako ng almost 12 years po sa Jackie International sa direct sale. Yan. Na dati po ako isang trimmer. Hanggang sa na-promote ako, dinala nila ako sa direct sale. Yan, hanggang sa medyo tumaas, gumanda yung aking provisional. After na regular ako, nagustuhan ako ng employer ko, inilagay nila ako sa direct sale. Ayan, 12 years po ako sa direct sale ng Jackie International Philippines. So, at least, kung itatanong ko sa iyo ngayon, sa iyong kalagayan sa Saudi ng pag-earn ng salapi, may balak ka ba as of now na umalis dyan at magbalik sa Pilipinas? Balak po umuwi. Hindi po, ayaw ko po magtagal dito. Na puputol. Ang inaano ko lang, Kuya Manny, is gusto ko mag-exit na dito. Ang gusto ko lang mangyari, kung mag-exit ako, gusto ko yung mga anak ko talagang titulado na. Gusto ko lahat sila makatapos. Kahit sa dalawa kong mga anak, kasi yung naiwan ng kapatid ko, bali ako na rin po ang nagpapaaral doon. Tulungan kami. Bali, 3 na magiging college ko. 2 to 4 years pa from now, Kuya Manny, sana makamit nila yung mga pangarap nila para makatapos sila. Siguro, pagkatapos po niyan, balik na po ako sa Pilipinas. Yung mga anak ko din naman, kahit malalaki na, gustong-gusto na rin nila akong makakapiling. Kailangan na rin po nila ako. Kahit malaki na sila. Yun. Nakaka-touch naman ang iyong mga sinabi. Nangangalugan mga Kapilipino na kung uwi siya ngayon, hindi niya mapag-aaral yung anak niya. Kung mananatili siya sa Saudi Arabia, ay mapag-aaral niya. Ano yan? Kasi Kuya Manny, kung sa tindahan o yung sinasahod ng pamangkin ko, siyempre yung pamangkin ko kasi, anak ko na rin yun kung may trabaho siya, hindi naman po siguro magkakasya. Pa yun, ibig sabihin kahit na mayroon kaming tindahan, sa Pilipinas, napakaraming lahat ng galaw. Pera, bayad ka ng kuryente, tubig, hindi mo kami bumabayad ng bahay, kuryente, tubig, transportation, allowance ng mga bata. So, talagang Kuya Manny, kailangan pa rin akong manatili sa abroad hanggang sila ay makatapos sa kanilang mga kolehiya. Ayun lang, hiling ko talaga sa mga anak ko, sana maintindihan nila ako. Kasi sabihin nila sa akin, Mama, ang buhay ay maliit lang, maiksi lang. Hindi natin alam ang panahon. Gusto ko naming makapiling.
Nakakaiyak ko yung Manny. Hindi ko masagot ang mga anak ko. Pati naman ako paiyakin mo yata Napaka-iksi ng buhay. Hindi natin alam ang buhay. Mama, talagang need ka na namin. Kailangan, sabi po nila, mabubuhay na po tayo dito sa Pilipinas nang wala ka dyan sa abroad. Sana, Kuya Manny, soon, magkakasama-sama kaming mga anak ko. Ayun. Malapit na dahil malapit na sila mga mag-graduate. So, ako ay kasama mo sa iyong dalangin. Kasama mo kami sa iyong dalangin na sana ay maaalpasan lahat ang hindi natin inaasahang mga darating pa na pagkakataon. So, makakauwi ka at mananatili kang maligaya na sa piling ng iyong mga anak. Ikaw ay bata pa. Ikaw ay 13 years lang si Jan. Ako, ilang years na ako sa Amerika. After na ang DCRH Operation Tulong ay na-establish, umalis na ako ng Pilipinas. 1983. Ilang taon na? 30 years ago. Almost half of my life. Narito ako sa Amerika. So, matagal na hindi ako natili sa ating bansang Pilipinas. At mabuti na lamang, ang aking anak ay nadala ko rito. So, at least. So, pare-pareho tayo. Nararamdaman ko ang inyong nararamdaman. Ilang taon na akong TNT sa Amerika. See? Oh. Kaya, ito naman ang aking payo. Napakahirap gawin, pero kung magagawa ninyo, kung may pagkakataon kayo, ito ang aking payo. Kung may pagkakataon kayo na pumunta dito sa Amerika, piliin ninyo ang Amerika. Dahil, isipin na lamang ninyo, makatuntong lang kayo sa Amerika, you are on top of the world. Dahil ito ang numero uno na pinaka, sa dila ng pinaka na bansa sa ibabaw ng mundo. Kaya, kung may pagkakataon kayo pumunta sa Amerika, pumunta kayo. Dahil, yung sinusweldo nyo riyan, doblehin ninyo. Yun lamang cleaning lady. Isang araw, bayad sa cleaning lady ay $100 isang araw. Sipin niyo yan. So, kung may pagkakataon kayo, ito ang pinakamaganda na puntahan ninyong bansa, ang Amerika. Kung may pagkakataon. Yan. So, may mga nais ka pang ipaabot sa iyong mga anak gusto bang kulamin ko yung dati mong mister? Kalpito. Okay, baka meron kang nais na ipaabot pa sa iyong mga anak dahil alam ko nanonood sila ngayon. Ipadama mo sa kanila ang iyong damdamin bilang ina, para marinig ng 72 countries na kung paano ang damdamin ng isang ina na 13 nagsisikap at dadagdagan pa ng panibagong 2 taon para sa ganun ay makapiling ang kanyang mga anak. Isipin ninyo, okay, ipadama mo sa iyong mga anak. Ang iyong panawagan, ang iyong pag-akap sa kanila, hayaan mo na tumulong iyong mga luha para malaman ng iyong mga anak na nanonood ngayon kung gaano mo sila kamahal. Go ahead. Ayan, sa mga anak ko, una-una sa panganay ko, kay Darren, anak, sana pagbalik ni Mama dyan sa Pilipinas, andyan pa rin kayo. Kasi alam ko, pupunta kayo ng Florida, sana pagbalik ko na andyan pa rin kayo. At sa naiwan ng aking kapatid, kay Lizel and Rhea, anak, maraming salamat at sa pagtutulungan ninyo, kayong 6 na naandi dyan sa bahay, kayo nagtutulungan, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos yung pagmamahala ninyo na magkakapatid. Kay Romaline, huwag muna magbo-boyfriend, mag-aral at nang matapos, makapagtrabaho ng maayos. Kay Joy, welcome to college, anak. Sana ipagpatuloy mo yung talino na nakuha mo sa high school. Wala rin magbo-boyfriend at kay Rhea, wala magbo-boyfriend. Yun lang, Kuya Manny. Ang boyfriend ay na-antigen lang. Madali. Pag-aaral, kailangan mag-aral para sa kanilang kinabukasan.
Ayun lang. At sa bunso ko, Dave, huwag masyado sa computer. Huwag barkada. Tumulong sa gawain ng mga kapatid sa bahay. Kahit maghugas ng plato, sana magawa mo, anak. Ayan. At doon sa apo ko, Kuya Manny, napakakit na apo. We love this. I love you. At sa manugang ko, hi Jessie. How are you? Mama here. And I wish pagdating ko dyan, nandiyan ka pa rin. Maraming salamat Kuya Manny. At sa lahat ng bumubuo ng Utusan.tv, sa Hula Hoop, Carpetings Girl, ang pasasalamat ko sa inyo lahat. Ang pagtangkap niyo bilang admin ng grupo, maraming salamat. At sa hari ng ating media, Kuya Manny Calpito, maraming salamat po sa tiwalang binigay mo sa akin. Maraming salamat po. Yun lang Kuya Manny, wala na akong sasabi. Mga Kapilipino, direktamente mula sa Saudi Arabia. Ang nakaugnay po natin ay isang ina, single mother, 4 ang anak, at 2 pa ang naalagaan ngayon. Mga Kapilipino, tignan ninyo kung gaano katibay ng puso at kadakila ng inang yan. Pangalan, Irene Fergis Fidelino, nasa Saudi Arabia. Mga Kapilipino, pansamantala nagpapaalam ang ating himpilang Utusan.tv. Ako ay nagpapasalamat sapagkat naihahayag natin, naipakikita sa buong mundo kung gaano katibay ang mga ginang ng tahanang Pilipino. Ang inyong kagapay sa hirap at ginhawa nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang inyong Kuya Manny Calpito po. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.